Ito guys, nag-start na ulit kami ni ate dahil magtatanim kami rito ng kamote sa lugar na to. Ayan oh. Talaga naman napakasipag ni ate. Hindi ako nakakover ngayon ha. Wala na daw siyang cover ng mukha kaya makikita rin siya, makikilala siya ng mga taga Pangasinan. Makikita na yung aking kagandahan. Ganito ba ang buhay namin dito sa Japan? Magtanim-tanim lang po pag may time. Good morning mga titos and titas. Dito nga pala sa video na ito kaya gusto lang namin i-share sa inyo kung ano ang buhay namin at Linda dito sa Japan tuwing Yasumi or wala po kaming pasok. Today is Sunday. Kaya ngayon ito po nag-prepare kami ng pagtataniman namin ng kamote or satsumai imo dito sa Japan. Since pang personal consumption lang naman po ito, kaya nagawa lang kami ni Ate Linda ng isang plot, pero ang haba naman po nito ay siguro nasa 20 meters din, kaya napakahaba rin po ng plot na ito. Napakaganda at buhaghag po talaga ang lupa dito sa Japan at hindi rin siya mabato. Kaya kahit ano ang mga gulay na itanim mo, talagang ang gaganda po ng naaani at ang lulusog kahit na konting abono lang ang ilagay mo. Maganda ang panahon ngayon, makulimlim, kaya ito kahit medyo tanghali na, talagang tuloy pa rin kami ni Ate Linda sa paggagawa ng aming mini garden. Nakakatuwa lang at kumpleto si Ate Linda ng gamit sa about gardening. Talaga naman kahit anong kailanganin namin kukunin na lang doon sa kanyang toolbox o doon sa kanyang stock room. Eto na nga, ginamitan na namin Ate Linda ng teamwork. Talaga naman kahit si Ate Linda laging pagod araw-araw sa trabaho sa aming kumpanya, pero ito pa rin talaga napakaliksi niya about gardening. Wala pa yatang 15 minutes nang hinukay namin itong lupa na to. Simpleng-simple napakabilis talaga ni Ate Linda at nakakatuwa talaga. Ito na nga, at kinuha na namin yung plastic sheet mulch para i-install sa ibabaw ng lupa at makita rin natin kung ano mga benefits nito. Sanay na sanay si Ate Linda sa pag-install ng plastic sheet mulch. Kahit mag-isa lang siya, talaga namang kukuha niya yung diskarte. Medyo may kamahalan nga lang ang plastic sheet mulch, pero alam nyo ba yung mga benefits nito at mga naitutulong nito sa isang farmers? Ang hirap ano itong aking Ha? Ang hirap. Ganito, hirap na hirap ako pag mag-isa lang. Kate, Mali. baligtad no? O di ikaw na lang magganyan, ako na lang magano ng lupa. No? Tika, mag-ano, hindi magbabalance. O, tignan mo. Isa sa mga benefits ng pag-install ng plastic sheet mulch ay yung mapigilan ng pagsibol ng maraming damo sa ating pananim. At ganun din ang pagpapanatiling basa ng lupa sa ilalim ng plastic. Kaya kung malawak ang taniman mo, ay makakatipid ka sa labor cost at sa oras ng pagdadamo sa mga taniman mo. Hindi naman one-time use itong plastic na ito. Pwede naman itong gagamitin sa mga susunod na crops. Kahit mga 2 or 3 crops ay magagamit ito. Kaya malaking tipid talaga. Basta after harvest ng mga pananim mo, ingatan mo lang ang pagtupi ng plastic at ingatan mo rin sa mga storage area kung saan mo siya ilalagay para hindi masira at magamit mo sa susunod na taniman. Pakinggan nyo mga titos and titas, akala nyo may parating na kulog pero train yung dadaan na yan. Pakinggan nyo mabuti, ang lakas oh. Ang lakas no? Malapit lang kasi ang bahay nila Ate Linda sa release ng tren. Every 30 minutes may dumadaan na train dito kaya ang tunog ay parang normal na sa amin. Dati nagbibideo kaming dalawa. Sabi niya, uy, tawa na, makikita yung mukha ko, sabi niya. Ayun na daw yung tinanim namin. Ayun na ate. Okay, mga ka-adventures, mga titos and titas, nayari na natin yung paglalagay ng simpleng ano lang naman to kasi personal lang naman na taniman.
Kasama ko po si Ate Linda, ang may-ari ng farm. Ito, tataniman na namin ng Satsuma Imo. Or yung kamote sa atin, sweet potato. Okay, let's go!